ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Noong ako ay naging diakono, isa sa katangian ng isang diakono ay tagapagbigay ng homilya. Pwede nang magbigay ng homilya kasama ng paring tagapagmisa. At ganoon din ay pwede nang magbinyag at magkasal. Pero nung ako'y naging diakono, isa sa tumatak sa akin, pag daw diakono, di na pwedeng mag-asawa. Ordained minister na kaagad. At ilang buwan na lamang ay magiging pari na. Mayroon bang takot at mayroon bang pangamba kung hindi ka na mag-aasawa? Mayroon bang takot at mayroon bang pangamba kung wala ka ng mamahalin na isang babae na yung papakasalan ng habang buhay? Paano kapag nagkakasal na kami at ang ikinakasal namin ay yung babaeng aming minahal? Ano ang aming mararamdaman? Pero sa sandali na kami nag-alay ng buhay sa Diyos, ito ay isa sa aming ipinangako na kami mamumuhay na mayroong katapatan at pagmamahal sa Diyos at tanging sa Diyos lamang. Pero alam ko sa ating kasamang Reverendo Alvin De Leon na kahit walang isang babaeng papakasalan sa harap ng altar, kahit na pagmamahal lang ba ang aming hinahanap sa isang tao, ay hindi iyon mawawala sa amin, pagiging isang diakono o pagiging isang pari, sapagkat mas maraming tao ang magbubuhos at magbabalik ng pagmamahal sa iyo. At yung pagmamahal na yon ay pang magpakailanman. Pagmamahal na para bagang mahirap pagtaguan, mahirap takasan, mahirap iwasan o layuan. Sa bagay, ito pa lang naman ang una na maaring masabing minahal. Pero sana yung mga una ay hanggang sa huli ay mamahalin at hindi makakalimutan. Uukit at tatatak sa puso ng mga taong pinaglingkuran. Kaya sa ating pagpapasalamat kay Reverend Alvin, sana'y tumatak sa ating puso hindi lamang ang pagmamahal, kundi tumatak rin sa ating puso ang mga naging sermon at mga naging turo at aral sa ating buhay. At lagi nating ipanalangin, lalo na higit pag dumating ang araw ng kanyang ordinasyon bilang isang pari. Tunay nga na maging halimbawa at tagapaghatid ng mabuting balita at maging mababang loob at maging matatag sa pananampalataya. Alam niyo po, sa buhay natin, maraming mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa atin. At yun ang nakakatuwa, yun ang nakakalugod, sapagkat ang mga taong ito'y ipinadala ng Diyos para sa atin, upang ating tularan, upang maging huwaran, upang maging halimbawa sa kabutihan at sa kabanalan. Hindi man tayo pari, hindi man tayo diakono, pero tayo rin ay maging tagapagpahayag ng mabuting balita sa lahat. Maging larawan lagi ng pag-ibig ng Diyos, maging larawan lagi ng pagliligtas ng Diyos, maging larawan lagi upang maging tagapaghilom at tagapagpagaling sa mga may sakit at may karamdaman. Meron akong dinalaw na may sakit at pagkatapos nun, ilang araw, ilang linggo, siya rin ay pumanaw. Pero ang mahalaga, siya ay napahir ng langis, siya ay nakapagkumpisal, siya ay nakahingi ng tawad sa Diyos. Alam niyo po, para sa amin,
yung makapagdulot ng kagalingan, makapagduktong ng buhay, makapagbigay ng pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. Yun ay napakalaking bagay, lalo na sa mga sandali na tayo ay nahihirapan, na tayo ay nasasaktan, na tayo ay nabibigatan, na tayo unti-unting nanghihina at nawawalan ng buhay. Kasama mo kami. Hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka namin. Alam mo yung hahawakan mo sa kamay, yung isang halos malagutan na ng hininga sa buhay, para bagang walang takot at pangamba, nahaharap sa Diyos na mayroong pagmamahal at pananampalataya. Mahirap kung nahihirap ka na nga, nagdurusa ka na nga, haharap ka na nga sa kamatayan, pero wala pa yung mga tao na magbibigay sa ng lakas na loob at pagmamahal. Para kang isinantabi at iniwanan na lamang. And we will never do that sa mga taong mahal natin sa buhay. We wanted to let them feel that we are always there. And we will never leave them, especially at times that they are suffering. Mahal natin ang mahal natin sa buhay. Tayo ang magpapatuloy kung ano man ang nais nilang maging hangarin at pangarap at maging abutin sa buhay. Si Jesus nangangaral, si Jesus nagtuturo, si Jesus nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman, si Jesus nagpapalayas ng mga masamang espiritu at ng demonyo. Maraming mga taong sumusunod sa Kanya, maraming mga taong nananalig sa Kanya, maraming mga taong naniniwala sa Kanya. Sapagkat minsan kang pagalingin ng Diyos, minsan kang baguhin ng Diyos, minsan kang hipuin ng Diyos, kailanman umukit na yon sa iyong puso at hindi mo na yun makakalimutan. Kahit anong mangyari, ang Diyos ang lagi mong pananaligan. Ang Diyos ang iyong masasandalan at makakapitan, lalo na sa mga sandali na pakiramdam mo, ikaw ay mahinang-mahina at tanging sa lamang ang iyong lakas at buhay. Kaya nga, ang Panginoon, hinahanap natin, matagpuan natin, manatili sa puso at kalooban natin. Ang Diyos, hinahanap din tayo. Pag tayo'y nawawala, pag tayo'y nakakalimot, pag tayo'y nanlalamig sa pananampalataya, pag tayo'y puno ng galit at poot sa ating kapwa, pag ang isip natin ay para bagang wala na ang Diyos na nagliligtas, nagpapagaling at tumutulong sa atin. Pag tayo'y nabalot na ng kadiliman ng kasalanan, na para bagang ang Diyos ay hindi na natin kakampi, bagkus ay atin ang kaaway. Hahanapin ka ng Diyos. Ibabalik ka ng Diyos sa kanyang puso. Maghihilom ang iyong sugat at ipapadama ng Diyos sa iyo kung gaano kanya kamahal at nais niya ikaw ay iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang problema, kapag tayo hindi naghahanap sa Diyos. Pag tayo sarado ng ating puso at kalooban para sa Diyos na nagliligtas. Pag tayo tuluyang lumayo at ayaw na nating magsimba at magdasal, sapagkat para bagang walang ginagawang Diyos para sa ating buhay. Mga minamahal na kapatid, huwag nating nang hayaan ng Diyos ang humanap sa atin. Kundi bagkus tayo nawa ang maghanap sa Kanya. Tayo nawa ang laging lumapit sa Kanya, manalig at manalangin at magdasal sa Kanya. Lagi nawang buhayin sa puso ng bawat isa ang pananampalataya at maging buhay at maging masigla. Maging tagapaghatid ng Diyos ng liwanag at pag-asa sa isa't isa. Maging instrumento ng paghihilom at hindi makapagdulot ng sakit at hirap sa iyong mga mahal sa buhay. Iyon ang aming layunin bilang mga pari, bilang isang diakono, maging tagapagdala
ng kaayusan, maging tagapaghatid ng kabutihan, maging tagapagpadama muli ng pagmamahal, at maging tagapaghilom ng mga nasusugatan at nasasaktan, ng mga nahihirapan at nabibigatan. Salamat sa Diyos, sapagkat marami siyang tinatawag at marami rin ang tumutugon. Maraming nagbibigay ng sarili sa Panginoon. Ako, ikaw, tayong lahat. Salamat sa Panginoon sapagkat patuloy niyang isinusugo ang bawat isa sa atin upang maging tagapaghilom at tagapaghatid ng kagalingan at tagapagbigay ng liwanag at ng buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pagkakataong ito, mananatili at maiiwan sa aming puso anumang iyong itinuro, anumang iyong iniwan, anumang iyong ipinahayag at aming narinig at tinanggap ng bukas sa puso at kalooban ng buong pananalig at pagmamahal. Amen.